Hello mga bi! Okay na po ni sa mga for today's video. Kaya naman, let's go, go, go! So, here's our quick mini asikasik gala bago mangyari yung malakas na baha. Saturday that day, we visited the falls and before anything else, Mini Asikasik pala is located in the Kalinan district of Davao City. As I was saying here's how you can get to the falls. From downtown area in Davao, you can ride a bus or a jeepney going to Kalinan and the fare is typically around 40 to 50 pesos. From the Kalinan district, may mga tricycle naman na available and the fare can range up to 100 to 150 per person. Pero nakadepende naman kung gaano kayo kagaling tumawad sa driver kasi yung sa amin, 80 pesos lang per person kasi mabait naman si kuyang driver o kaya naman nakadepende pa rin sa ganda at sexy ng kasama mo. Pagkarating nyo pala sa location, may mga available guide naman sila at depende sa inyo kung magkano ang ibibigay ninyo. At bago naman makarating sa falls, kailangan ready yung mga paa nyo kasi the final leg of the journey to the falls requires a trek. Dumaan pala kami sa Baguio District route kasi sabi nila yun yung pinakamadaling daan and I think it would take up to 20 to 30 minutes hike at hindi nyo mag-feel talaga yung pagod dahil sobrang ganda ng view. Hi! Quite a hike pero feeling na ko worth it siya guys. Partido! Wala pa mga tulugan eh. Hindi kami sa magtrabaho. Oh, view guys. Wow. Medyo mahaba-habang lakaran nga kaya thankfully nakasapatos ako kasi galing pa ako sa trabaho and sobrang nakakapagod at saka nakakagutom pagdating sa baba. Pagdating naman sa baba, meron silang tables that cost 150 pesos tapos may carriage fee sila yung binayaran namin is I think 110 or 160 yata yun. Nung araw na yun, pagdating namin, nagkataon na mayroon silang tinatawag na event which is merong mga campers at saka medyo maraming tao sa falls. And here's me getting ready and outfit check bago umawra sa baba. Tingin mo kita ba? Ikaw, it's up to you. Ano ang lipstick? Oh, bilin. Tingin mo nabilin. Magarat. Magarat. Kasi yung kapatid mo para picture. Pwede ba? Lumit na na. Okay. Kind of. Alam niyo ba na Mini Asikasik Falls is often described as a hidden gem that captivates the visitors, including us, with its unique and enchanting beauty. One of the most unique features of Mini Asikasik is how the water flows. Unlike a typical water with a single stream, the water seems to sprinkle out of the side of the cliff. The falls are set in a tranquil, natural environment. The cliffs are covered in a vibrant carpet of ferns, moss and other tropical plants, which enhances the feeling of being a hidden, untouched paradise. Yung tubig nga pala sa Mini Asikasik ay sobrang clear. Nagkataon lang na medyo umuulan nung araw na to kaya medyo dark na yung water niya pero sobrang lamig talaga, like parang nilagyan siya ng yelo. Dahil nga medyo bukid ang lugar na ito, maririnig mo talaga yung lagapak ng tubig, maririnig mo yung mga huni ng mga ibon at talagang nakaka-relax at makakalimutan mo ang problema mo. I can really say na this place is a perfect spot for relaxation, reflection, and simply appreciating the beauty of nature. Kasi dito walang signal, pwede kang umawra at makipag-usap sa kahit na sino. However, please be aware that the area around Mini Asikasik Falls can be hazardous, particularly during and after heavy rains kasi pag malakas yung ulan sa bukid, siguradong babaha at merong mangyayaring masama. Oo nga pala, sa sobrang excited namin na umawra, nakalimutan namin kumain kaya eto, bumalik kami sa taas kasi nag-decide kami na kumain na muna. At kung mapapansin nyo, medyo basa na talaga yung daan at saka medyo mahirap kasi nga umuulan na. Hindi ko na pala na video yung pagkain namin kasi manok lang naman at saka rice yung dala namin tsaka merong mga junk foods. Tsaka pagkatapos namin kumain, nag-decide kami ng bumaba ulit at napansin ko nga
medyo lumalakas na yung current ng water dito at saka hindi na talaga siya clear. Kung makikita niyo sa video, medyo maambon, umuulan at saka nag-fog na. Nakalimutan ko palang sabihin na bago kami bumaba dito sa falls, sinabihan kami ng mga residente doon na huwag masyadong pumunta doon malapit sa falls kasi may tendency daw na bubaha kasi umuulan nga. Nung napansin namin na lumalakas na talaga yung tubig, nakapag-decide kami na umakyat na muna at saka magbihes. Tsaka sabi ko umuwi na tayo kasi parang hindi na maganda yung panahon at medyo delikado na. At paglabas nga namin, napansin namin na dumadami na yung tao sa camping area. Naisipan pa namin na makisali sa event na to kasi yung mga tao laging sinasabi na sumali kami. Pero thank God kasi may trabaho pa ako mamaya kaya sabi ko wag na lang muna. Nakakapagod nga nung pabalik na kami kasi wala na kaming kasama at kami na lang dalawa. Pero wag naman kayong mag-alala kasi meron naman kaming mga nakasalubong na sasali doon sa event nila. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na napunta kami dito at sobrang ganda niya talaga. Kinabukasan, nalaman na lang namin na may trahedya na pala.